Lalan, guro. Noong una, pinaniwala mo akong umakyat sa bundok. Sabi mo ay laging masarap ang pagkain. At mabilis ang pag-unlad. Pero tingnan mo itong lugaw. Sobrang tubig na parang salamin na. Huwag mo nang sisihin ang guro. Masyadong malakas ang hangin kagabi. Kailangan nang bunutin ang huling patong ng dayami sa bubong. Pumasok ang ulan sa banga ng bigas. Mahirap na makuha ang sabaw ng bigas na ito. Ano naman ang tungkol sa butas sa bubong? Dapat itong ayusin kahit papaano. Kung biglang umulan ng yelo sa gabi, baka mabagok ako sa dami ng tama sa ulo. Siguradong naloko ako ng matandang manghuhula na ito at dinala ako sa bundok. Aking magandang kabataan. Mga hangal, ang bubong ay butas. Iyan ay para makasagap ng liwanag mula sa langit. Ito ay isang hakbang upang marinig ang tinig ng langit. Ang pagsasanay sa pagkakaroon ng immortalidad ay tungkol sa puso. Ang tunay na natural na daan ay hindi nasa mga makamundong pagkain at elixir, kundi nasa pagmamasid sa pag-angat at pagbaba ng hangin, pagsasama at paghihiwalay ng ulap. Pinaparanas ko sa inyo ang kahirapan upang linisin ang maruming hangin sa inyong mga buto. Guro, ang mundo ay napakalawak. Ang hangin ay walang anyo. Ako'y hangal na disipulo. Paano ko ba dapat obserbahan ang hangin na ito? Ang daan ay napakasimple. Ang tinatawag na hangin ay walang anyo. Ngunit lumalabas kapag may nakakasalubong. Kapag nagwawalis ka. Kung paano mo igagalaw ang walis, ganoon din ang pag-ikot ng mga dahon. Ganoon din ang paglipad ng hangin. Sundin ang kalikasan. Gumawa ayon sa pagkakataon. Ito ang daan. Magpahinga na. Kapag ang hangin ay humarap sa bagay, lalabas ang itsura nito. Sumunod sa natural na daloy. Sumunod sa sariling natural na takbo. Gamitin ang pagkakataon. Naintindihan ng disipulo. Mas maganda pa ang sinasabi kaysa sa kantang binibigkas. Hindi ba't ito ay isang dahilan para sa mga tamad na hindi makabili ng bagong walis? Pinipilit na maghanap ng dahilan para makaiwas sa hirap. Kailangan kong pumunta sa likod na bulwagan upang magmuni-muni tungkol sa mga sinaunang aklat. Huwag kayong manggulo sa aking tahimik na pagninilay. Guro, may mga maruruming bagay na pumasok sa bamboo forest. Yenan, puno ng masamang enerhiya ang hangin dito. Walang kahit anong sigla mula sa mga halaman. Tapos na. Muling nag-absent si Master para magpahinga. Ngayon, kailangan nating magpaalam dito. Kuya Shai, anong ginawa mo kanina? Ito ba ay isang uri ng mahikal na paraan? Kapag ang hangin ay nakatagpo ng bagay, nagiging mapanganib. Masunod lang ang daloy, may iwasan ang problema. Ginamit ko lang ang lakas ng iba. Para lang mapaliko ito pabalik sa tamang direksyon. Lese Dao Chang, Shen Laoxian, Chang. Tulong. Big Brother Zhao, huwag magpanik. Dahan-dahan sabihin kung ano ang nangyari. Nanay ko. Siya ay bumalik. Inay mo. Hindi ba't inilibing na siya 3 taon na ang nakalipas dahil sa sakit? Nga. Pero nandyan siya ngayon sa labas ng bahay namin, naglalakad-lakad. Santo, ang nanay ko. Patay na ang nanay ko ng 3 taon. Ngunit 3 magkasunod na gabi na. Nakatayo siya sa labas, kumakatok at tinatawag ako. King Heng, ang mga bagay sa mundong ito sa paanan ng bundok ay talagang magandang pagkakataon para sa iyo na bumaba at sanayin ang iyong kalooban. Iwanan mo na lang ang mga gantimpala ng pagpatay sa mga demonyo at masasamang espiritu sa iyo. Mabilis, umalis ka na. Tama na yan, guro. Pati ang siwang ng pinto ay nakadikit na. Nandito siya para pag-isipan ang malaking batas ng pagsasara ng pinto, di ba? Zhao, ikaw ang mauuna. Shito, bakit ka nagpunta sa yungong para humingi ng tulong sa gitna ng gabi? Bakit mo naman dinala itong batang ito? Nga, ang liit ng katawan niya. Napakabilog at malambot. Sapat ba yan para sa mga masamang espiritu? Hahaha, tumawa ka naman. Zhao Dej, pumasok ka na at isara ang pinto. Si Yaoman, kumuha ka ng isang balde ng tubig mula sa poso. Bato ah. Nanay, ang lamig-lamig ah. Buksan mo na ang pinto para makapasok si nanay at makapagpainit.
Ito ang boses ng aking nanay, talagang boses ng aking nanay. Nasa labas siya at giniginaw. Kalma ka, huwag kang magpapaapekto sa mga masamang isip. Bato, ikaw na di makabait na hayop. Hindi mo na ba kinikilala ang iyong sariling nanay? Iyan ay isang masamang espiritu sa tubig, na ginagaya ang boses ng iyong ina. Huwag tumingin sa pinto, tumingin ka sa tubig. Kapatid na guro. Ano ba yan sa tubig? Buksan mo ang pinto, nais kong ubusin ang inyong yangki. Ang mga patay ay humihiram ng init mula sa mga buhay. Ang tanging mangyayari sa iyo ay masunog hanggang sa maging abo. Magtaas ng kamay, magtipo ng tubig. Ituro ang mga demonyo. Ang Diyos na ito ay tunay na Diyos na bumaba mula sa langit. Kapatid, natakot ang halimaw na ito at tumakas. Bakit hindi mo siya pinagsalitaan ng isang kidlat kanina? Gumagamit siya ng boses ng patay para akitin ang tao na buksan ang pinto. Pero kahit kailan, hindi siya pilit pumasok. Dahil hindi naman talaga siya nandito para kumain ng tao. Hindi mo ba napansin ang itim na guhit ng tubig sa kanyang buntot? May napakalalim na laso ng lamig doon. Ang halimaw na ito ay may mataas na antas ng kapangyarihan. Pero pinalayas lang siya mula sa kanyang lungga. Nang mas nakakatakot na nilalang sa tubig. Gabi na, pero may nakasabit pang mga sirang damit dito. Ano na? Pati ang mga multo sa ilalim ng tubig ay nagbukas na ng laundry shop. Ikaw ang halimaw na nagbukas ng pinto sa akin. Ngayon, sisirain ko ang iyong pangit na ulo ng isda. Ginoo, anong ginagawa mo? Bakit mo pa pinoprotektahan ang halimaw na kumakain ng tao, magpakatino ka? Bagamat puno siya ng masamang espiritu. Wala naman siyang bahid ng masamang hangarin sa pagkain ng tao. Maliwanag ang iyong karunungan, mabuting tao. Ako ay kumakain ng dumi sa ilalim ng tubig. Walang lakas ng loob na kumain ng tao. Mas ayaw ko pang pumasok sa lupa at magdusa. Sa ilalim ng tubig, may isang itim na bato na hindi alam kung saan nanggaling. Araw-gabi nitong pinapalabas ang malamig na hangin. Halos mamatay ng buhay ang mga isda sa ilog dahil dito. Hindi ko na talaga kaya. Kung hindi ako makakalabas, kailangan kong humiram ng lakas mula sa buhay. Mamamatay na ako sa aking lungga ngayong gabi. Kung magyelo ka, problema mo yan. Bakit ka magpapanggap na multo sa gitna ng gabi para lokohin kami na buksan ang pinto? Halos matakot na ako sa'yo. Ito ang kanyang pagkakamali. Ngunit kung ngayong gabi ay papatayin lamang siya upang ilabas ang galit. Hindi talaga matutanggal ang ugat ng kapahamakan. Hanggat hindi nawawala ang lamig ng tubig. Ngayon ay namatay ang isang catfish demon. Bukas ay magkakaroon ng maraming grupo. Ang mga water demon ay mapipilitang umakyat sa lupa. At sa sugod sa nayon, may hindi tama sa kapatid na guro. Bakit nagyelo ang tubig sa gitna ng tag-init na ito? Anong nilalang ang nakatago sa ilalim ng itim na tubig? Ano bang kakaiba ang nakatago dito? May isang itim na bato sa ilalim ng tubig na hindi ko alam kung saan galing. King Heng. Mukhang may sining itong bagay na ito. Dalhin mo ito. Nais sanang bigyan ng bagong panggiling ng ngipin ang matandang usa sa likod ng bundok. Ngunit, guro, napakaseryoso ng sitwasyon. Inatake ng mga demonyo ng catfish ang matandang ilog sa dalampasigan. Naging nagyelo sa isang gabi. Ang pangunahing salarin ay ang bagay na nasa loob ng bamboo tube na ito. Nagiging yelo ito kapag pumasok sa tubig. At nagiging hamog kapag nakatagpo ng hangin. Hindi ito pangkaraniwang kalamidad o baha. Mas parang isang uri ng masamang nilalang na pinalalabas. Ganitong maliit na eksena. Noong panahon na ang aking master ay naglalakbay sa mundo. Marami na akong nakita. Hindi ba't ito yung tinatawag na kalikasan? Kamakailan lang, hindi maganda ang tiyan ko. Minsan lang akong maglabas ng dumi. Kalma lang, kalma lang. Ano ito? Guro, kung gano'n naman kayaman ang karanasan mo, bakit hindi ka magbigay ng pampatahimik ng pagtatae? Yung mga taga nayon ni Zhao Shito, naghihintay pa rin sa dulo ng nayon na kanganga. Sobrang kabado na. Ang mga bagay na tungkol sa pag-aaral, pwede bang ikabahala? Iyan ay tinatawag na paghihintay sa pagkakataon. Pumunta ka sa likod, tingnan mo ang mga lumang libro doon.
Mga ganitong maliliit na bagay. Matagal nang nakasulat ang mga ito ng ating mga ninuno sa mga libro. Huwag mo akong istorbohin habang nag-iisip ako tungkol sa daan ng langit. Mabilis, umalis ka na. Malamig, malamig. Siguradong may itinatagong pera ang guro sa mga libro. Ay naku, bakit wala man lang kahit isang sentimo? Kapatid, sa tingin mo ba niloloko tayo ng guro? Sa lugar na ito, puro alikabok at mga gamu-gamo. Yun siguradong wala siyang maisip na solusyon. Pinapadala tayo dito para magdusa. Nahanap na. Ang mga taong may malamig na katawan ay nag-ipon ng masasamang enerhiya sa kanilang mga ugat. Ang kanilang likas na katangian ay sobrang lamig at malamig. Kapag nakatagpo ng tubig, agad silang nagyelo. Kailangan nilang magkaroon ng yin na kahoy upang mapanatili ang kanilang ugat. Para maikalat ito ng malawakan hanggang sa 100 milya. Kapatid na nakababatang mag-aaral, isalin mo sa paraan na maintindihan namin. Ibig sabihin, may isang paunahing katawan ang bagay na ito. Kailangan itong kumapit sa ugat ng puno tulad ng isang parasitiko. Kailangan nakaugat sa ugat ng puno para mabuhay. Ang itim na hamog sa tubig ay pawang panlabas lamang. Ang malamig na balbas ay hindi kailanman nag-iisa. Ito ay sinadyang itinanim ng tao sa tubig. Ate, itigil mo na. Sasagutin siya ng baging na ito. Huwag kang matakot, bigyan mo siya ng kaunting tamis. Hindi niya sasabihin sa atin kung nasaan ang pugad. Sa direksyon ng mga punong huway sa hilaga ng bundok. Ang mga punong huway ay likas na nag-ipon ng anino. Pinakamainam para sa pag-aalaga ng galit. Tama ito sa sinasabi sa aklat tungkol sa mga punong anino. Tingnan mo ang mga butil sa harap ng bundok. Ito ang pinagmulan ng sakit sa panaginip na sinasabi ni Zhao Shito. Doon sa gubat ng mga lokost. Kung isipin, 3 araw nang walang bumababa mula sa kabila ng gubat. Gising na, Lao Zhang. Kahit na bumagsak na ang langit, natutulog ka pa rin. Bumuka ka na ng mata. Bagamat sinasabi na ang namatay ay dapat igalang, ngunit kumpara sa pag-iyak, ang ganitong kolektibong ngiti na parang sinapian, talagang sobrang nakabigla, di ba? May mali, hindi ko naamoy ang sariwang amoy ng mga halaman. Ano bang meron? Ang naamoy ko lang ay ang amoy ng luma at maalikabok. Amoy ng alak at karne na umaabot sa buto. At ang marangyang amoy ng kayamanan. Hindi sila namatay. Sadyang nilamon ng kasiyahan na hinabi ng matandang punong ito. Ayaw nang magising ang isip. Peste, tingin ko'y naging espiritu na ang punong ito. Sadyang nagnanais na makasakit. Walang pakialam sa mga magagandang panaginip. Uunahin kong gawing panggatong ito. Mga pagdurusa sa mundo. Lahat ng nilalang ay pagod. Ang matanda ay nagbibigay sa kanila ng lilim mula sa hangin at ulan. Nagbibigay sa kanila ng isang magandang panaginip na natutupad ang kanilang mga hangarin. Bakit hindi? Mga kabataan, ang matanda ay gumagawa ng kabutihan. Muli silang ilalabas mula sa dagat ng pagdurusa. Tama na ang pagpapanggap. Tinanong mo na ba sila kung ano ang kanilang opinyon? Ang mga delikasi sa panaginip ay hindi sapat upang punan ang tiyan sa realidad. Hindi mapipigil ng mga paboritong kasuotan sa ilusyon ang malamig na hangin ng taglamig. Mayroon ding tamang landas ang mga demonyo. Hindi masama ang hangaring mabuhay. Ngunit kung kukunin mo ang kanilang karapatang pumili, iyon ay kasamaan. Lene, matigas ang ulo at walang pakialam. Sasamahan ka nilang matulog magpakailanman. Winasak ang pupet na halamang demonyo na ibinigay sa kanya ng Dragon Power Source. Anong ginagawa mo sa presensyang ito? Ibalik mo sa kanila ang mga bagay na tunay nilang inaalala. Nagawa na ang malaking misyon. Akala ko kanina ang gawin mo. Magdadala ka ng kidlat at apoy, at diretsong ililigtas siya. Yinwood nourishes cold void. Ang halimaw na ito ay kumakalat pala ayon sa linya ng lupa.
Huzi, huwag matakot, huwag matakot. Nakatulog na tayo. Babalik na tayo sa bahay. Hindi pa siya nagigising, nandito pa rin siya. Nakasunod pa rin siya sa akin. Huzi, mali ang nakikita mo, di ba? Wala namang anuman dyan. Nandoon lang, yung palaging nakadapa sa tabi ng daan. Walang anino. May mukha na parang unggoy. Tinitingnan ako nito. Ginoong Lulu. Tingnan nyo, sa ilalim ng maliwanag na araw na ito. Walang anino ang mga bata. Bakit bigla na lang nawala? Wala na, pero nakakalakad pa rin. Ibig sabihin, ang aninong ito ay ninakaw ng isang halimaw. Huwag kang matakot, hindi nawala ang anino. Pero sugo, ang lupa ay walang laman. Wala naman tayong nakitang anuman. Ito ay dahil sa bagay na ito. Pinilit nitong ipasok ang masamang enerhiya sa ilalim ng mga paa. Hehe. Mukhang may konting talino ka, batang albularyo. Sayang na. Kahit may talino ka, hindi mo kayang panatilihin ang mga anino ng mga batang ito. Hahaha, gusto mong ibalik ang kanilang mga anino. Madali lang, bukas ng tanghali. Maghanda ka ng 10 pares ng malalaking manok, 3 malalaking tupa. Dala mo dito sa ilalim ng puno. Ang katawan ko ay pinipigan ng malamig na hangin mula sa bundok hanggang sa magyelo. Kailangan ko ng mainit na dugo ng buhay para painitin ang tiyan. Naintindihan mo ang mga patakaran? Ang pangit mo. Pero ang pangarap mo ay maganda. At gusto mo pa ng manok na bilog. Anong magandang panaginip ang dapat ipangarap ng isang matabang tupa? Bakit hindi ka nalang mag-hire ng isang chef? Para magluto ng handaan sa bahay mo. Masyadong matalas ang dila ng batang ito. Kahit anong anino ninyo ng kapatid mong lalaki, ay kayang-kaya kong lamunin. Patawad, o buhay na Diyos. Patawarin mo ako, tanggapin mo ang kapangyarihan. Ako rin. Napilitan lang akong bumaba para maghanap ng pagkain. Sabi mo kanina, ang itim na hangin sa bundok ay nagyelo sa katawan mo. Ipaliwanag mo ng mabuti. Saan galing ang hangin na yon? Mula sa tuktok ng bundok. Iyan ang teritoryo ng itim na Ginoo. Sa mga nakaraang araw, ang hangin doon ay naging nakakatakot na itim. Basta't may buhay na humihina. Kapag nahampas ng hangin, pati buto ay nagiging may bitak. Ako rin, tumakas ako para sa aking buhay. Naghahanap ng kaunting mainit na dugo ng hayop para sa aking mga laman loob. Talagang ito na ang salot ng itim na hamog. Ang amoy ng patay na daga ay napakalakas. Hala, sa panahon na yon, mga engkanto bumaba ng bundok para mangalap ng alms. May dalang paalala pa sa daan. Mukhang formal Hindi ito isang direksyon. Ito ay isang pira ng core ng isang masamang pormasyon. May nakatayo sa ibabaw ng bundok na may takot. Nagmumula sa buhay na tao ang galit na pinapakain sa itim na hangin. Itong sirang bagay na ito ay puno ng masamang espiritu. Kinghing, saan mo ito nakuha? Naghihintay ako para makatulog. Ang amoy ng mga damo sa simbolo ay hindi pa nawawala. Parang humihingi ito ng tulong mula sa labas. Sino ba yan? Sa gitna ng gabi, nag-aasal na parang multo. Wala nang pagkain sa Yunyuan Palace. Nakakuha si Lu Qingheng ng sulat. Isa lang siyang tagadala ng mga mensahe. Tama. May amoy ng nasunog na papel sa mga salita. Aking guro. Ito ba ay hindi isang espiritu ng babae mula sa isang libingan? Ang ganda mo talaga. Nagpadala pa ng love letter sa kalagitnaan ng gabi. Tama nga.
Sa hangin ng bundok may mga mata na nabuo. Nakatutok sa akin ng matagal sa dilim. May mata sa hangin. Hindi lang ito basta babala. Sinasabi rin niya sa akin, kapag naalis ang aking espiritu, agad akong magiging biktima niya. Yung amoy na ito, maliit na kasanayan lang. Ganito ka-accurate ang pagsubay sa aking papel na tao. Kaya nitong tanggapin ng walang baril ang aking espada. Hindi ka basta-basta ordinaryong mambabata sa bundok. Ah, yun pala ang papel na tao mo. Ang paraan mo ng pagpapadala ng paanyaya ay kakaiba talaga. Pero sobra namang mainit ang tono sa sulat. Tingnan mo, parang hindi naman ito paanyaya para mag-inom ng saa o kumain. Nagpapakalat ako ng papel na tao para mahuli siya. Para sa, matigil ang mata na nakatago sa bundok na ito. Kung hindi ka mag-iingat, pumasok sa larong ito. Ibig sabihin nito, kayo ay nakikinig sa Yunlo. Hindi may iwasan ang koneksyon sa hangin ng demonyo na ito. Ang iyong galaw ay kayang makasabay sa aking espiritual na tunog. Hindi ka karaniwang alagad ng batas. Tinyong Feng Lukinghen. Ikaw ay tahimik na pumasok dito sa gitna ng gabi para mapatay at mapigil ang usok na ito. Patawarin mo kami, babae. Tanggapin mo na ang iyong kapangyarihan, Ginoo. Talagang tagalinis lang ng bakuran ang aking senior. Ang ating Tuminyon Palace ay sobrang mahirap. Kahit ang alay ay kailangang ipon para sa pagkain. Saan naman nila kukunin ang yaman para mag-alaga ng ganitong nakamamatay na demonyong hangin? Sundan lang niya ang amoy, mali na agad iyon. Dumating siya kasabay ng hangin. Dumating siya sa ihip ng hangin. Ang hangin dito ay kakaiba at misteryoso. Kaya nitong harangin ang lahat ng espiritual na lakas. Ang karaniwang mahika ay madaling mawala kapag nadikit dito. Kung wala siyang kakaibang paraan ng mga nilalang, paano siya nakarating dito nang walang kahit anong pinsala? Ang talino niya ay talagang nakakagulat. Sabi ng master ko na si Shen Wujiu, siya ay isang bihirang talento sa daang taon. Pag pinisil niya ang simbolo, parang nakakita siya ng sariling ama ang buong bundok na hangin. Makinig ka sa kanyang babae na bayani. Maniwala ka sa akin, sa buong buhay niya, maliban sa paglilinis ng alikabok, hindi pa niya mapapatay kahit isang langgam. Tunay ngang napakatahimik ni Shen Wujiu. Maliit na puno. Huwag nang sayangin ang lakas sa pagpapaliwanag. Yung mga mata sa hangin ay nakatingin na sa atin. Sumpain, ang ilaw ng batas ay nalock ng halimaw na ito. Ang aking espiritual na lakas ay, kinuha niya ito sa pamamagitan ng apoy. Aking guro, yung mga papel na mata ay umaagos ng dugo. Napakamasama ng lugar na ito. Tara, tumakbo na tayo. Ang lupa dito ay nilalamon ng tao. Ang mga papel na mata na ito ay mga kasangga ng hangin. Kinukuha nila ang ating lakas at buhay. Kapag lumaban ka, mas mabilis kang mamamatay. Patay na ang ilaw. Walang hangin sa lambak. Dahil punong-puno ito ng masasamang espiritu. Kapag walang ibang iniintindi, ang hangin ay titigil din. Gamit lang ang isang tuyong damo. Napatigil nito ang mata ng hangin na sumusubaybay sa ilalim ng Black Lord. Anong klaseng paraan ang gamit mo? Hindi naman talaga paraan. Mga maliit na paraan lang mula sa libro. Nabuksan na ang daan. Kapatid, kalahating gabi na ngayon. Saan galing ang tunog ng manok? Bakit parang hindi ito daan patungo sa mga buhay? Kapatid, anong ginagawa nila sa gitna ng gabi? Bakit lahat sila ay abala sa mga gawain ng langit? Ang nayon na ito ay mas nakakatakot pa sa mga demonyo. Nakatagong enerhiya. Nagsasara at nag-ugnay. Walang daan palabas. Ito ay isang mataas na antas ng ilusyon na labirinto. Bata. Kakaluto lang na karne na pi. Gusto mo bang tikman? Ay. Diyos ko, natakot ako. Bakit parang naamoy ko kanina? Yung bagay na yon, mas mabango pa kaysa sa karne ng Mansyang Tower. Ano bang klaseng lugar ito? Kunin mo na ang iyong espada, kaibigan.
Ito ay hindi isang aray. Ang malaking ulap na ito ay pamilyar na. Ano ang ibig sabihin ng pamilyar? Tingnan mo, ang hangin ng walis ay humihip palabas. Ang usok mula sa pagluluto ay umaakyat. Itong halimaw na nakatago sa dilim ay hindi talaga nauunawaan ang anumang uri ng estratehiya. Sadyang siya ay umaasa lamang sa pagkakataon. Nanghiram siya ng alaala mula sa mga taga-baryo. At pinilit ang buong nayon na mahuli sa kanilang sariling pangarap na araw-araw. Nagmamagaling. Ako ay magpupumilit na buksan ang 100 patungo sa buhay. Huwag magtaglay ng kahalumigmigan. Huwag putulin ang tubig gamit ang espada. Ang tubig ay patuloy na umaagos, hindi ito matutuldukan ng espada. Ngunit ang makapal na ulap ay takot sa hangin. Mahal na kaibigan, pakiusap, gamitin mo ang purong yang na enerhiya upang protektahan ang kaluluwa ng lahat. Huwag hayaang maapektuhan ng mga ilusyon. Kaunti. Tugtugin mo yung lumamong kawali sa tabi ng kalan. Mas malakas, mas maganda. Magpatugtog ng gong at magpatunog ng tambol, maghanda na ang pagkain. Agad na magising ang mga taga-baryo, huwag nang matulog pa. Ito ang hamog na engkanto na nagdudulot ng ilusyon sa buong baryo. Hindi lang mahina ang espiritu, walang laban. Kahit isang disenteng na engkanto, hindi pa niya nagawang makabuo. Panginoon, patawarin niyo po ako. Biyernes ng Diyos, pakiusap. Huwag mo akong patayin, talagang isa lang akong maliit na demonyo na napilitang magbantay dito. Lahat ito ay dahil kay Haejun. Si Haejun ang pumilit sa akin na gawin ito. Aba, anong Haejun na yan? Ang taas ng lipad mo. Bakit ka pinipilit na ikulong ang mga buhay? Nabago na ang mga alituntunin sa bundok. Nagbigay ng utos ang itim na Ginoo. Mahigpit na ipinagbabawal ang sinumang buhay na tao na umakyat sa bundok. Bakit biglang isinara ng itim na Ginoo ang bundok at hinaharang ang daan? Dahil siya ay sobrang gutom. Sobrang siya na. Nilamon na ang kalahati ng hangin sa tuktok ng bundok. Kumain ang hangin ng bundok. Diretso sa kaguluhan. Ang daloy ng hangin at bundok ay siklo ng kalikasan. Sino sa mundong ito ang may ganitong kalaking tiyan na kayang lunukin ang hangin? Siya ay si itim na Ginoo. Siya ay orihinal na isang malamig na hangin sa tuktok ng bundok. Pero pagkatapos, di ko alam kung paano. Napalagan niya ang kakaibang itim na hamog na nagmumula sa lupa. Sobra na siyang nawala sa katinuan. Hindi lang niya nilamon ang malinis na hangin sa bundok, kundi pati kami, mga munting engkanto na nabubuhay sa hangin. Inisip niya kaming merienda. Basta't hindi kami sumunod sa gusto niya, magkakaroon ng problema. Kahit ang puso ng demonyo at isipan ay kayang durugin at lunukin niya. Kapatid, guro, hayaan mo tayong bumaba sa bundok at maglibang. Bakit parang lalo tayong naliligaw? Sa panahong ito, hindi na kumakain ng tao ang mga demonyo. Nagpalit na sila ng hanap buhay at kumakain ng kapwa. Kahit kapwa, kahit na mga maliit na demonyo, sila'y kanyang sinipsip din. Ang pangunahing layunin niya ay ang sumipsip ng buhay ng bundok na ito. Kaibigan Lu, ang usaping ito ay hindi na simpleng kaguluhan ng mga maliit na demonyo. Ito ay sapilitang paghadlang sa pagkakataon ng buong bundok. Ang iyong ginawa kanina na pag-akit sa init ng apoy ay isang napakahusay na paraan upang sirain ang mga demonyo. Hindi ko alam kung nais mo bang sumama sa akin sa tuktok ng bundok upang alamin ang katotohanan. Kaya po, pakisuyo na lang po, magtiis kayo. Shishi, hanggang dito na lang ako makakasama sa inyo . Kailangan kong manatili sa ibaba para magbantay. Kung sakaling may tunay na itim na tao na bababa, kaya kong pumatay. Ayos lang ako, ayos lang. Magsigaw kayo ng tulong ng malakas. Dalhin mo yan, maghintay kayo sa Landi Shrine. Doon ligtas na ngayon. Tandaan mo, huwag kang maglalakad ng walang direksyon. Kapatid, siguraduhin mong buo kang makakabalik. Naghihintay pa ang itim na kawali sa Yunyuan para sa'yo.
Kaibigan Lu. Ang amoy sa likod ng itim na ulap ay labis na marumi. Parang bakal na nakadikit. Kahit ang aking liwanag ng pusong malinis ay hindi makapasok dito. Ang enerhiya ng mga bundok at ilog dito ay ganap na nakasarado. May puwang sa langit at lupa. Hindi pumapasok ang hangin sa lugar ng kamatayan. Lahat ng bagay ay may kaluluwa. Ang malinis na enerhiya ay nagbabalik. Dumating upang sirain. Ano yon? Kaibigan Lu, ang iyong kakayahan sa Dao ay tila lumaktaw sa pag-ikot ng espiritual na enerhiya. Direktang nagdulot ng pagbabago sa mundong ito. Pinakapayak na mga bundok at malamig na hangin. Ang hangin sa iyong katawan ay hindi pag-aari ng bundok na ito. Napabigat na hangin ng demonyo. Mag-ingat. Ito ay tiyak na hindi isang natural na pagbabago ng mundo. Isang maliit na alagad na hindi marunong humusga. Ako'y nagbubukas ng daan para sa mga mabababang damo at insekto. Binigyan sila ng hangin na kayang magpabagsak ng mundo. Ikaw, isang simpleng tao, ay may lakas na humadlang sa akin. Ang mundo ay nagdadala ng hangin. Dapat sana ito ay para sa mga damo na muling sumibol. At patuloy na mamuhay. Hindi tulad ng iyong ginagawa. Na tila ba'y pinatutuyo ang ugat ng buong bundok. Wala kang kahit kaunting sariwang hangin mula sa mga halaman sa paligid. Lahat ay puno ng patay na hangin. Hahaha. Talagang isang hangal na hindi matututo. Basta't masisipsip ko ang buhay at sariwang hangin mula sa bundok na ito.